Ligayang pagbabalik, Binibini at Ginoo. Bago tayo magsimula sa araling ito, tayo muna ay mag-Pinoy Henyo. May idea ka na ba kung anong Pinoy Henyo? Meron po. O tara na, simulan natin, Ginoo. Para sa una nating salita ngayong araw. So tayo ay magkakaroon ng Pinoy Henyo. So ikaw ang huhula, ako ang magsasabi ng oo, hindi at pwede. So simulan na natin. Pagkain, Hindi. bagay, Pwede. nakikita, Oo. tao, Oo. palabas, Oo. may salamin, Oo. bata, Oo. may magic, Oo. Harry Potter. Okay, salamat. Ang una nating salita ngayon ay Harry Potter. Napanood mo na ba ang palabas na ito? Opo, Nabasa mo na ba ang aklat na Harry Potter? hindi po. Maganda yan, basahin mo. Para sa pangalawa nating salita. Pagkain, Hindi. bagay, Pwede. hinahawakan, Oo. tao, Oo. matanda, Oo. magician, Oo. palabas. Oo. Ah, Ibong Adarna, Hindi. ermitanyo, Oo. ah, Lord of the Rings. Napanood mo na ba ang Lord of the Rings? Opo, Nabasa mo na rin ba ang aklat na to? hindi. Dapat basahin mo, maganda yan. Ang pangatlo natin ay To All the Boys I Loved Before. Napanood mo na ba ang palabas na ito? Hindi po. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Ang Bata-Bata Paano Ka Ginawa, napanood mo na ba? Hindi po. Ay ang Dekada 70. Hindi po. Okay. So maganda yan, basahin mo siya at panoorin. Ang ating aralin ngayon sa araw na ito ay nobela. Ang nobela ay isang mahalagang uring pampanitikan na nagpapakita ng mga pangyayari na isinulat sa pinakamaayos na pagpaplano. At sangkap nito, ito ay madalas na sumasalamin sa mga isyu sa lipunan. Ang tatalakayin natin ngayon ay nobela. So, una, si Luwalhati Bautista. Pangalawa, gapo. Pangatlo ay sangkap ng dula. At pang-apat ay halimbawa ng mga nobela. Ang iyong makikita sa larawan, siya ay si Luwalhati Bautista. Kilala mo ba siya? Hindi po. O ngayon, pinapakilala ko na. Ganyan ang itsura ni Luwalhati Bautista. At ang kanyang trabaho ay nobilista, manunulat sa pelikula at telebisyon. Sangkap ng nobela. Tagpuan. Lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Tauhan. Nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Banghay. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Pananaw. Panauhang ginagamit ng may akda. A. Una. Kapag kasali ang may akda sa kwento. B. Pangalawa. Ang may akda ay naikipag-usap. C. Pangatlo. Batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Tema. Paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Damdamin. Nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Pamamaraan. Estilo ng manunulat. Pananalita. Dialogong ginagamit sa nobela. Simbolismo. Nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao.
bagay at pangyayari yan. Ngayon naman, babasahin ang buod ng nobelang Gapo. Gapo ni Luwalhati Bautista. Si Michael Taylor Jr. ay isang 20 taong gulang na folk singer sa isang bar na nagngangalang Freedom Pod. Anak siya sa labas ng isang Amerikanong sundalo na hindi niya nakita man o nakilala. Malaki ang galit niya sa mga Amerikano dahil sa ginawa ng ama niyang pag-iwan sa kanyang ina at sa kanyang pagiging anak sa labas na ginawang katatawanan ng iba. Lalo siyang nagalit na masaksihan niya ang pag-aalipusta ng mga sundalong Amerikano sa mga kaibigan niya. Si Dolores, ang ina niyang nag-ampon dito at nakasama niya sa paglaki. Si Magda ay isang masugid na tagahanga ng mga sundalong Amerikanos sa kabila ng mga pasakit na dinanas niya nang dahil sa mga ito. Matalik na kaibigan ni Michael sina Modesto at Ali. Si Modesto ay isang Pilipinong manggagawa sa base militar. Api-apihan ito sa pinagtatrabahuan niya. Wala siyang kaibigang Amerikano roon maliban kay William Smith. Tinitiis niya na lamang ang kanyang trabaho dahil malaki ang halagang kinikita niya rito. Si Ali naman ay isang baklang masalapi at nagkarelasyon sila ni Modesto. Naging kasintahan niya ang isang Amerikanong sundalo na si Richard Holloway. Isang araw, hindi na natiis ni Modesto ang pang-api sa kanya ng mga sundalong Amerikano sa base militar. Nakipagsagutan siya sa isang opisyal doon at nauwi ito sa suntukan. Lamang sana si Modesto nang pagtulungan siya ng mga kasamahan ng sundalong puti. Sa kabila ng pagpipigil at pakikiusap ni William, napatay nila si Modesto. Si Ali naman ay ninakawan nina Richard at Ignacio at binugbog rin. Si Magda ay nagkaroon ng panibagong kasintaang sundalo na nagngangalang Steve Taylor. Nung simula ay napakabait ni Steve hanggang sa nabuntis siya nito. Makakatagpo na sana ni Michael ng isang kaibigan sa sundalong kano nang matuklasan nilang mayroon itong babalikang pamilya sa Estados Unidos. Nanambalik ang mga alaala niya sa sinapit ng kanyang ina, pati nina Ali, Modesto sa mga Amerikano. Naulit na naman ang paglilinlang ng mga sundalong Amerikano kay Magda. Hinampas ni Michael si Steve sa ulo gamit ang kanyang gitara na ikinamatay ni Steve na kulong si Michael. Sa huling bahagi ng istorya ay dinalaw ni Magda si Mike sa kulungan. Pinagpaalam niya ang pagpapangalan ng anak niya kay Mike. Ang bata ay magiging si Michael Taylor III. Naghawak na maigpit ang kanilang mga kamay sa magkabilang panig ng rehas. Ang nobelang Gapo ay nanggaling sa salitang Olongapo. Ang Olongapo ay matatagpuan sa Central Luzon. Nakapunta ka na ba sa Olongapo? Opo, Ano ang iyong nakikita o napapansin sa lugar na Olongapo? malapit sa karagatan. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Ang populasyon ng Olongapo batay noong 2020 ay umaabot ng 260,317. At para naman sa gawaing pang-upuan, panuto. Batay sa nobelang Gapo, sagutan ang talahanayan sa ibaba, isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Teleserye. Nanonood ka ba ng mga teleserye? Opo. Teleserye.
Isang nobelang ginawa ng bersyong ipinapalabas sa telebisyon, kaya ito ay maituturing na isang akdang pampanitikan na nagpapakita ng mga pangyayari na isinulat sa pinakamaayos na pagpaplano at pagbabalangkas ng mga importanteng bahagi at sangkap nito. Kagaya ng nobela at iba pang kwento, ito ay madalas na sumasailalim sa mga isyu sa lipunan. So mayroong sangkap ng teleserye. Kung sa nobela, meron din sa teleserye. Kung mapapansin natin na magkapareho lamang sila ng sangkap. Ang nadagdag lamang sa teleserye ay sinematografiya. Sinematografiya ay ang sining na pagkuha ng video na kinabibilangan ng liwanag, anggulo, dimensyon at marami pang iba. Para sa gawaing pang-upuan natin sa teleserye, panuto. Batay sa iyong paboritong teleserye, sagutan o ibigay ang iyong opinyon sa mga sumusunog na salik o sangkap ng teleserye. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.